Tulad ng sabi ni Daniel na dito nga siya magtatrabaho sa mansyon, his secretary personally gives him all the documents he needs to do. Agad ding umalis ang sekretarya niya at bumalik sa kumpanya. Naiinip at inaantok na ako habang nagbabasa ng makapal na libro na hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng laman nito o kung anong klaseng libro ito. I read it pero walang pumasok sa isip ko. Hindi ko maintindihan, parang binasa ko lang siya pero wala namang pumasok sa isip ko. Napahikap si Bianca at nakita kong pagsulyap sa akin ni Daniel. Maayos ang umaga ko ngayon dahil walang pagsusukang nangyari. Baka may nakain lang ako na hindi na okay. Kaya ganun. Pero bagong luto naman ang lahat ng kinain ko. Sleepy? Tanong ng binata bago tumayo at lumapit sa akin. Umiiling ako pero ang totoo gusto ko nang humiga sa kama. Ewan ko ba? Bakit sobrang antukin ko sa araw na to? Medyo madami din ang kinakain ko. Pero ayaw ko sa maasim at mas gusto ko yung matatamis. Lagi ko rin ginagawang breakfast ng apple tuwing umaga. Let's have lunch muna, then you can sleep. Let's go downstairs, babe. He kissed my forehead bago tumayo sa pagkakaupo sa sofa. Pababa na kami ng hagdan nang maamoy ko na ang ulam na niluluto nila. May adobo at tinolang manok sa hapag. Napanguso ako sa ulam na nakita ko. Inalis kong pag-aakbay ni Daniel sa akin at dumiretso sa kusina at lumapit sa ref. Tiningnan kong bawat lalagyan at lumaki ang ngiti ko nang makita kong gusto ko. Spaghetti! Malaki ang ngiti ni Bianca nang lumabas ng kusina. Umupo agad ako nang makarating sa mesa. Babe, that's not proper lunch. Tiningnan ko siya ng masama. Inirapan ko na lang ang binata bago kumain. Babe, enough with that. Hindi ko ito pinakinggan. At nagpatuloy lang ako sa pagkain. Nakita ko ang pagdating ni Nanay Sally. Dala-dala ang isang pinggan ng mainit na kanin. Kunot noong nakatingin sa akin si Nanay Sally at sa pagkain ko. Bigla naman akong masusuka sa naaamoy ko. Mabilis kong nilagay ang kamay ko sa bibig para hindi masuka. Mabilis akong tumayo para pumunta sa kusina. Naramdaman ko na naman ang marahan na paghaplos sa likod ko. Naghabol ako ng hininga bago humarap sa kanila. Parang bigla akong nanghina pagkatapos kong masuka ang lahat ng nakain ko. Ngayon ka lang ba susuka, Bianca? Seryosong tanong ni Nanay Sally sa akin. Nung nasa Baguio tayo, Nay. Kahapon ng umaga at ngayon. Sagot naman ni Daniel. Bumalik kay Daniel ang tingin ni Nanay Sally bago humarap sa akin. Lumapit si Nanay sa akin at hinawakan ang leeg ko. Buntis ka, anak. When the doctor confirmed that I am pregnant, 3 weeks and 5 days, umiiyak si Daniel sa loob ng hospital. Naging emosyonal rin ako. Sobrang daming tanong ni Daniel sa doktor sa bawal at pwede sa akin. Nung pauwi na kami, nakatulog ako sa buong biyahe. Nagising na lang ako, nasa kwarto na niya ako nakahiga. Nang pababa na ako ng hagdan ay rinig na rinig kong ingay galing sa dining area. Sabay na tumingin sa akin ang mag-asawa at si Daniel na nagmamadaling pumunta sa direksyon ko. Agad niyang hinawakan ang kamay ko para alalayan. Daniel, okay lang ako. Reklamo ko sa kanya. He just kissed my forehead and smiled. Humiling na lang ako. How are you, dear? Lumapit ang ginang sa akin at humalik sa magkabilang pisngi ko. Tumango at maliit na ngiti lang ang binigay sa akin ng daddy ni Daniel. Okay lang po, Mom. Mom, we have a surprise. Bumaling ang tingin namin kay Daniel. Hindi man nakangiti pero ang mga mata nito'y kumikinang sa saya. Humigpit ang hawak ni Daniel sa kamay ko. I smiled and nodded to him. May maliit na picture na binigay si Daniel sa mami niya. Napangiti na ako nang makita kong paglaki ng mata ni Mami. You're pregnant, dear? I nodded. 3 weeks and 5 days, Mom. Maluluhang tumingin si Mami. Lumapit ito at niyakap ko siya ng mahigpit. Narinig kong maliit nitong paghikbi. Oh my God, I'm going to be a lola. Napuno ng tawanan at ingay ang buong dining area. Lalo na nang pinag-usapan nilang maging gender ng magiging anak namin ni Daniel. Nagplano-plano na si Mom na bumili ng mga damit. Marahan kong hinaplos ang tiyan ko. May kaunting umbok na pero hindi pa rin halata. Hindi mawala ang ngiti ko habang nakatingin sa pool mirror. Nakita ko sa reflection ng ginawa ni Daniel. Seryoso itong nakatingin sa laptop at may binabasang documents. Pagkatapos naming magtanghalian kasamang magulang niya, ay hindi ito nagtagal. Dahil may flight pa ito, sobrang saya ni Mommy nang malaman niyang magkakaapo na sila. They're excited to have their first grandchild.
Hindi ko pa nga ito ipinanganak, nakikita ko ng magiging spoil sa lola at lolo niya. Ano kaya ang maging reaksyon ni Dad? Maging masaya ba siya katulad ng magulang ni Daniel? Tanggapin na niya ba ako bilang anak? May mainit na humaplo sa tiyan ko. Bumaling ang tingin ko kay Daniel sa likod ko. Natatakot ako, I whispered. Lumaki akong walang ina. Merong ama pero parang wala din naman. Natatakot ako na paano ko aalagaan ang anak ko. Paano maging mabuting ina? Paano ko ipaparamdam sa kanya na mahal ko siya? Na hindi niya mararamdaman at maranasan katulad ng sa akin? Paano ko mamahalin ang anak ko? Na ako mismo hindi ko alam ang pakiramdam ng ganun? Paano kung magkamali ako? Natatakot din ako, babe. Pero alam kong kaya mo. Kaya natin. At saka nandyan sina Mommy, lalo na si Nanay Sally. Alam nating tutulungan nila tayo. May anong kumirot sa puso ko. Hindi ko man alam kung paano maging mabuting ina sa magiging anak namin ni Daniel. May mga tao namang handa akong tulungan at may mga taong magpaparamdam sa akin ng pagmamahal tulad ni Daniel at ng mga taong nakapalibot sa akin, sa amin. Makakasama natin sa dinner sila ate at dad. Sana pumunta si Dad. I'm still hoping, kahit na hindi siya nagpapakita tuwing birthday ko, kahit ngayon lang. Just this once. Nanatili ang mga mata ko sa pinto. Sabi ni ate susunod si Daddy, kaya nauna na sila dito. I sighed. Pumasok ako sa dining table. Sumalubong sa akin ang tawa ni ate. Umupo ako sa tabi ni Daniel bago yumuko para tingnan ang kinain kanina. Nahagip ng mga mata ko ang relo ni Daniel. Magna-9 na ng gabi. Pupunta pa ba si Dad? Tapos nang kumain sila ate, pero wala pa rin siya. Kanina pa ako kinukulit ni ate kung ano daw ang sasabihin ko. Pero ang lagi kong sagot, wala pa si Dad. Hey! Mapupungay ang mga mata niyang tumingin sa akin. Binigyan ko lang siya ng maliit na ngiti. Ate, bumaling ang tingin ko kay ate at tumigil naman ang pag-uusap niya kay Kuya Arman. I'm 3 weeks and 5 days pregnant. Oh my God, really? Ngumiti ako dito at tumango. Maluluhang lumapit si ate at yumakap sa akin. Ang bilis mo naman, Daniel. Saad ni ate bago ko mawala sa yakap ko. Narinig ko ang tawa ni Daniel at ni Kuya Arman sa sinasabi ni ate. Hindi na umalis si ate sa tabi ko at kinamusta ang pagbubuntis ko. Naging busy kami sa pag-uusap ni ate Lisa tungkol sa kung paano magiging healthy ang pagbubuntis ko. 10 p.m. na nang umuwi sina ate Lisa at Kuya Arman at kailangan na naming matulog dahil pareho pa naman kaming buntis. Bawal magpuyat ang mga buntis. Sa huli hindi pa rin pumunta si Dad. I shouldn't expect him to be with us tonight. Mabigat ang puso ni Bianca sa pagtulog at sa paggising. Umangat ang tingin ko sa bahay namin. Kung hindi siya nakapunta kagabi, ako na lang ang pupunta dito. Sana lang nandito siya. Ma'am, wag po tayong magtagal ha. Baka magalit po si Sir Daniel. Ramdam ko ang takot sa boses ni Mang Arnel. Umagang umalis si Daniel at pumasok sa kumpanya. Una kong tinawagan ng secretary para magtanong kung hindi ba busy si Daniel. Kaso nasa meeting pa daw ito. Gusto ko sanang magpaalam. Kaya hindi ko na lang ito inistorbo dahil baka puntahan pa ako noon. Mabilis lang po ako. Ngumiti ako dito bago lumabas sa sasakyan. Nag-doorbell ako ng 2 beses at ilang oras ay may nagbukas sa akin. Isa sa katulong namin. Kita ang gulat ni Manang sa muka at kalaunan ay ngumiti din ito sa akin. Ma'am Bianca, pasok po kayo. I nodded bago pumasok. Ano pong gusto niyo, ma'am? Tanong nito nang nasa living area na kami. Wag naman ng, nandyan ba si Daddy? Si ate? Wait lang po. Saad nito bago ako iniwan sa living area. Nilibot ko ang tingin sa buong paligid. Wala pa rin nagbago sa loob ng bahay. Napangiti ako ng mapait bago umupo sa single sofa. Ilang minuto akong umupo at naisipan kong tumayo upang maglalakad sa paligid. Saksi ang bahay na ito sa birthday na lumilipas na umaasa akong darating si Dad. This house is filled with hoping, wishes, and tears. Naging masakit man ang pagtira ko dito, ay hindi ko pa rin ikakaila na hindi bumalik sa lugar na ito. Nandito mga taong mahal ko. Si Dad na hanggang ngayon ay umaasang mamahalin niya ako. Kahit parang tingin ko ay sobrang labo na. Bianca, gulat na tawag ng ate ko habang pababa ng hagdan. Anong ginagawa mo dito?
May ngiting saad ng ate habang nakahaplos ang isang kamay niya sa tiyan nito. Magpa-5 na ata ang tiyan ni Ate Lisa. Ilang buwan na lang may pamangkin na ako. Excitement at halong takot ang nararamdaman ko kapag iniisip kong pagsilang ko sa magiging baby namin ni Daniel. Si Dad, ate, nandito ba siya? Lisa, anak, we need to go. Malilate na tayo sa check-up mo. Wika ni Dad habang pababa ng hagdan. Seryoso itong inaayos ang suot niyang puting long sleeve. May ilang puting buhok na rin si Dad but is still young. Handsome for his age. Ganun pa rin ang katawan ni Dad nung binata pa siya. Sakto lang laki ng katawan. Sa nakikita ko sa mga larawan nila ni Mommy, hindi mo aakalain ang laging nakangiti ay ngayon ay sobrang seryoso at walang reaksyon ng mga mata. Kaya ayaw kong tumingin sa mga mata ni Dad. Natatakot kapag tumingin ako sa kanya. Hindi ko mababasa ang mga nasa isip niya. Parang ang hirap niyang basahin. His cold stare at me makes me nervous and uncomfortable. Bianca is here, Dad. Ang mga ngiti ni Dad ay dahan-dahang nawala at napalitan ng seryosong tingin. I looked away. I feel my heart hurt a bit. Alangan akong ngumiti dito at lumapit. Kahit nanginginig ang mga binti ko at kamay, nagawa ko pa rin lumapit dito at magmano. Good morning, Dad. Mahina akong saad. Narinig ko marahas na buntong hininga ng ama ko. Napapikit ako ng mariin at naramdaman kong masakit na kirot sa puso ko. Mabilis lang po ako dito. Hindi po kasi kayo pumunta kagabi. May sasabihin lang sana kami ni Daniel sa'yo. What is it, Bianca? Hurry up. Your ate have a check-up for this morning. His cold voice and his boring sounds ay parang pinapahiwatig nito na wala siyang pakialam sa akin o kaya wala siyang interes sa sasabihin ko. Dad, it's still early. Hindi tayo malilate, okay? At saka, Bianca, has important to say to you. At alam kong magugulat ka sa sasabihin niya. Binigyan ako ng isang tangot ngiti ni ate at sumenyas na sabihin ko na huminga ako ng malalim. Dad, I'm pregnant. I'm 3 weeks and 5 days pregnant. Namuo ang luha ko nang bigyan niya ako ng mahinang tawa. Hindi tawa na masaya at gulat, kundi parang pilit. Na para bang natawa lang siya, nakikisabay sa taong tumawa sa joke. Hindi ko ma-explain kung anong mararamdaman ko. Uminit ang sulok ng mata ko at naging blurred ang paningin ko nang tingnan ko si Dad. Is that all? You're just wasting our time. Let's go, Lisa. Dad, ano ba yung pinagsasabi mo? I said let's go, Lisa. Naiwan akong tulala at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Bumagsak ang mga luha ko sa pisngi. Bakit ba ako aasa na maging masaya siya kapag nalaman niyang buntis ang anak niya? Dapat alam ko na. Pero bakit hindi pa rin ako tumigil na umaasa na maging masaya naman siya sa akin? Lumabas ang hikbi ko. I cover my mouth to stop myself from sobbing. Nangihina akong umupo sa sofa at patuloy ang pagluha ko. Parang ilang ulit sinaktan ng puso ko dahil sa sinasabi ni Dad. I assumed that he will be happy if I told him na maging lolo na siya ng anak ko at buntis ako. I thought he'd give me the same reaction when Ate Lisa said she was pregnant. He's so happy. He cried that time when Ate told him that he's going to be a grandfather. Pero nung ako na, parang wala lang. Napakagat ako sa ibabang labi habang umiiyak. I shouldn't tell him. I thought he will be happy for me. Akala ko iiyak din siya kapag nalaman niya magkakaapo na siya. Pero mali ako. Kay Ate Lisa lang naman siya masaya. Puro disappointment at pagkamuhilang sa akin. At sa muli, itong bahay na to ay saksi sa pag-iyak ko. Ulit. Medyo namamaga ang mata ko pero tingin ko naman hindi halata. Napangiti ako tumingin sa lunchbox na dala. Ngumiti naman ako nang may isang employee na bumati sa akin. Kumalma ako sa pag-iyak nang maalala ko na may baby pala sa tiyan ko. Masama ang sobrang stress sa buntis. Pilit kong kinalma ang sarili ko bago umuwi sa amin. Nakatulog ako at nagising ako ng 12:00 ng tanghali. I cooked lunch for Daniel and I decided to have lunch with him. Mabilis akong pinapasok at sinabi ang floor number sa office ni Daniel. The elevator stopped and finally stopped at Daniel's office. Nakita ko ang pagtayo ng sekretary ni Daniel. Ngumiti ako dito. Nasa loob ba si Daniel? Yes, Miss Bianca. Pasok po kayo. He opens the door for me. Kaya sinuklian ko ito ng isang ngiti. Narinig kong marahan na pagsarado ng pinto.
at nagpatuloy akong pumasok sa loob. Napatigil ako nang makita kong sobrang seryoso niyang nagtatype sa laptop niya. Ganito ba siya kaseryoso sa office? I can't imagine. Bakit sa mansyon hindi naman? Dahan-dahang umangat ang ulo niya sa akin. Gulat at napatigil sa ginagawa niya. Babe! Hi, I bought you lunch. Saad ko. Sabay lapit sa table niya para ilagay ang lunchbox na dala. Mabilis itong lumapit sa akin. Babe, sana hindi ka na lang nagluto pa. Sabi ng doktor bawal ang mapagod. I'm not tired, Daniel. Hinaplos ko ang pisngi niya at sabay nakauhalik sa pisngi niya. At nagpatuloy sa paghanda ng lunch sa mesa niya. Humigpit ang yakap niya sa bewang ko. Let's eat. I'm hungry already. Nguso kong saad sa kanya. Hindi ka pa kumain? Umiling naman ako. Gusto ko kasabay kitang kumain. Nandun naman si Nanay Sally. Hindi pwede magpalipas ka ng kain, Bianca. Remember, you're pregnant. I know, pero gusto lang kitang makasama sa pagkain. May babae ka ba kaya ayaw mo ko dito? Kita kong pagkataranta at gulat sa mukha ni Daniel sa tanong ko. Umiling ito. Of course not, babe. Wala akong babae, okay? Eh bakit ayaw mo ko dito? Hindi naman kita ayaw dito. Pero mapapagod ka sa pagluto at pagpunta dito. Siguraduhin mo lang, Daniel. Paaalasin talaga kita sa sarili mong bahay. Parang uminit ang ulo ko nang maalala uli ang babaeng pumasok sa kwarto niya. At mukhang close sila nito. Dahil alam niyang arranged marriage lang kami ni Daniel. Gustong gusto ko itong tanungin pero ayaw niyang dagdagan pa. Mainit na ang ulo ko ngayon. Sobrang nakakatakot ka pala kapag buntis ka. Bulong niyang saad. Anong sabi mo? Wala babe, kain na tayo. Sinasabi ko sa'yo Daniel, itatapon ko talaga lahat ng damit mo sa labas ng sarili mong bahay. Wika ko pa sa kanya. Babe naman, ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Wika pa ng binata. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jonas pag nalaman nito na buntis si Bianca? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.